Mga kapaglaom, have you ever felt horrible for being alone? What do you do when this fear strikes you? Yes, do you know mga kapaglaom to be delivered from such fear of being alone? Join us here as we find out the remedy here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Holy Sabbath mga kapaglaom and welcome to Let's Pray Pilipinas where you don't have to pray alone. Sabbath is truly a delightful day to have wherein we can have much time to spend with the Lord. Of course, joining us today is Kapaglaom Renan and Kapaglaom Pastor Pagunsan. Yes, kumusta ka mo mga kapaglaom? Such a wonderful Sabbath and I'm sure that kamo din mga kapaglaom, you have been blessed all throughout the week, and I'm sure that God has shown you His love, not only for yourself, but also for your loved ones and your families. Yes, mga kapaglaom, it is certainly a blessing to be here with you again. Despite our distance, God has provided a way to be united in presenting to Him our humble requests through the blood of Jesus Christ. As we begin, please join us in prayer. Shall we bow our heads as we pray? Our Father God, once again with bowed heads, we come to you. We open our hearts and our minds for the indwelling of the Holy Spirit. Grant, Lord, that the holy angels also will watch over us, that somehow they will guide us to the different concepts and truths about the topic that we are discussing about fear. And we are happy, loving Father, that throughout the past 8 months, you have been with us and we survived by your grace throughout these months against this pandemic. Thank you, loving Father, for sustaining us, not only physically, but also mentally and above all spiritually, because you are with us and we claim this promise because we love Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. Kapaglaom Renan. Yes, once again, we welcome you, mga tanan-tanan atong mga tagsubaybay sa GSA Channel 37, Local TV 25, and of course, ang mga nagsunod nato karon din sa atong Facebook Live. Giabi-abi na mo kamo dinhi. Welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. So, of course, no, kapaglaom Giselle, ato silang giauhag nga sugdan na sa pagpadala ang ilang mga prayer requests o galing man naa sila yung mga praise reports sa mga naay gustong pasalamatan nga mga natubag nga mga pag-ampo, no? So, ato lang auhag sila nga ilan ang sugdan o gatawag or text ang ilahang mga prayer request o praise report sa hotline ka makita nila din sa ilahang TV screens. That's so important, Kapaglaom Renan. Mga kapaglaom, here in Let's Pray Pilipinas program, we have witnessed God's faithfulness in responding to our petitions, and now we will welcome once again Kapaglaom Lilidon Hulo to give us the praise reports this week. Kapaglaom Lilidon, happy Sabbath! Happy Sabbath mga kapaglaom! Today we have another batch of praise reports. To start off, we have from Anasita Canyal of Toril, Davao City. Katong November 6, 2020, nagpatabang siya pag-ampo para kang brother Sepen Credo kay naaksidente siya sa motor o gida siya sa hospital sa Maramag. And then, pagka November 10, 2020, nagpasalamat siya sa inyong mga tabang pag-ampo
kay si Brother Seven Credo, nakagawas na sa hospital. Amen. Next is from Bethel Ramos of Lagao, General Santos City. Katong November 4, 2020, nagpatabang siya ampo para siyang apo nga si Catherine Sia Pilaza nga gihubak. And then, pagka November 10, 2020, nagpasalamat sila sa inyong mga tabang pag-ampo kaya iya nga po nga si Catherine Sia Pilaza na ayon na sa iyang sakit nga asthma. Next is from Irish Pearl Roquero of Surala, South Cotabato. Katong November 7, 2020, nagpatabang siya pag-ampo para siyang anak nga si Ben Joel Roquero nga gi-admit tungkol sa sakit nga pneumonia. And then, pagka November 12, 2020, nagpasalamat siya sa inyong mga pag-ampo tungkol ang iyang anak kay naayon na sa iyang sakit. Lastly is from Nene Tautuan of Don Victoriano, Misamis Occidental. Katong October 30, 2020, nagpatabang siya pag-ampo para sa asawa sa iyang pag-umangkon nga si Maricel Pipito, gi-admit sa Medina Hospital. And then, pagka November 12, 2020, nagpasalamat siya sa inyong mga tabang pag-ampo tungod naulian na si Maricel Pipito ug nakagawas na siya sa hospital. Amen. Thank you so much mga kapaglaom for sending your praise reports, and I hope we will keep them coming, and also we would gladly accept your prayer requests as well. Thank you so much. This has been your kapaglaom Lily Don Halo of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers. Thank you so much kapaglaom Lily Don for bringing us the updates gikan sa ato mga kapaglaom nga nagpadala sila mga praise reports. Doon na po tayo nadawat din niya kapaglaom pastor and kapaglaom Renan gikan sa 4502 sa ka-praise reports gihapon no nga si JJ Cuyos na ulian siya sa iyahang balatian taga-baklog ni sila o ginapasalamatan nato ang tanan nato mga kapaglaom nga nagig-uban sa pag-ampo. We are so happy to hear those praise reports. And also, atong iampo nga magpadayon ng ilahang healing hangtod nga makabalik sila sa normal nila nga panglawas. So mga kapaglaom, we will now start reading your prayer request nga gipadala din hiya sa to ang programa Let's Pray Pilipinas. Now, na ay prayer request din gikan sa itong sender 0188. Iyahang prayer request, ilahang safety, sa ilahang duty. Labi na gyud sa na-assign sila sa COVID nga ward, no? Dinaha sa D.O. Plaza, Memorial Hospital sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. O nahinaot ang atong makapaglaom nga aduna po'y safety sa tanan, no? Labi na gyud sa atong mga frontliners nga kanunay nakigbatog sa gihapon niini nga pandemic karon. As well, we will pray alang sa healing sa iyahang grandson. He was in Northern Samar right now, mga kapaglaom, o ato ang i-appeal sa pag-ampo labi na gyud ma-strengthen ang mga ginikanan sa mao nga ato nga igsuon nga nagbalatian. So mga kapaglaom, we will also pray sa itong sender 0369. Prayer request kapaglaom pastor alang sa ilaha nga duha ka anak, no, nga nagsuffer pod karon sa mga lain-lain nga balatian. Ang ginikanan kapag laang pastor and kapag laang Renan, wala sila kasabot yung unsa gyud ang hinungdan sa mga balatian. Nagasakit daw ilang tuhod o imagine 4 years old pa sila, mao na to ang ilahang nga balatian, no? O hopefully dunay makatabang nato nga mga doctors near kung asa man sila nga nabutang karon, no? O we will pray nga check upod ang mao nga mga pasyente, no? So we will pray alang sa atong mga kapaglaom nga si Nika og si Nikki Mante. And also we will pray mga kapaglaom alang kang Sister Inday Kaminade, who is now admitted sa hospital because of asthma problem, mga kapaglaom. Naa sila karon sa SM District dinha Surigao del Sur
sa NEM mission, no? And also we will pray mga kapaglaom alang sa husband sa ato nga sender nga 6138, iya nga husband ang pangalan is si Alan de la Peña, nga naunta siya kanunay maayo nga panglawas, no? Ug kanunay nagapamati pud sila kapag laom pastor sa ilaha nga ginatan-aw subaybayan nga program sa ato ang Hope Channel, o hinaot pod siya nga ihamba na magadawat pod sa mga pulong may ilahang na pa minawan sa tuan pod nga mga programa sa Hope Channel, and also praying iyahapod nga travel na mahimo nga safety. So mga kapaglaom, amo kamong giawhag, mag-ampo ta kaawbad si kapaglaom Pastor Pagunsan. Okay, with pleasure. Mag-ampo kita mga kaigsuonan. Amahan namo nga naa ka sa kitaasan sa mga langit, niining kabuntagon sa adlaw ng papahulay. Amo usab gi padangat ang amo mga tingog, amo mga boses, ang amo mga kaigsuonan sa trono sa bugay nga nagahangyo sa lailahi nila nga mga suliran o ko mga problema sa ilang mga kinabuhi. Yes. Tabihan na ang ilang mga physical needs. Amahan, amo nila sa imo ang amo mga igsuon nga labihan na nga na-assign sa ward nga dunay daghan mga kaso sa COVID-19. Yes. Diha sa D.O. Plaza Memorial Hospital, hinaot nga ang imong intervention pinaagi sa mga balaan nga manununda magabantay sa ila. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang among lula nga naghangyo nga ang iyang apuhan o apo diha sa Northern Samar magaayo. Og amo sa gidala sa imo Ginoo kining duha ka mga igsuon nga nagmasakit in tawon sukad pa sa mga 4 years old sila. Hinaot pa nga ikaw maghikap sa ilang mga lawas, tagaan o kaalang mga doktor, ang mga interventions ng mga tambal, aron ni sila magaayo, si Nika o si Nike Manti. O ginaot pa Ginoo nga ikaw magmaluluyon sa ilaha, aron sila makabaton og maayong panlawas o makahimo sila makabuhat sila sa ilang mga responsibilidad adlaw-adlaw. Amo sa dala sa imo Ginoo si Sister Inday Caminadi, hinaot pa nga ang iyahang problema sa asma ayo pinagi sa mga tambal nga ginahatag sa iya sa mga doctors sa hospital. Amo sa gidala sa imo among igsuon ang ila sincero importante nga hangyo nga hinaot nga iyang pinangga nga bana si Brother Alan magbaton sa imo bilang iya ikaw personal manuluwas o siya sad maampingan sa iyang pag travel adto pauli sa iyang palay o pag adto pod sa iyang trabaho. Yes. Ginoo, nagapasalamat kami nga kining amo nga mga paghangyo nag-abot yun sa trono sa bugay, ihatag nimo ang amo mga kinahanglanon suno sa imong kabubuton kay amo kini ginhangyo sa matamis nga pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Kapag laom rinan, mamahimo ba nimong ihatag ang ato ang second batch of prayer request alang sa ato mga kapaglaom? Yes, kapaglaom Giselle, padayon to sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests. So, naatay gipadala gikan ni sender 5678, no? Ang iyahang pangayo nga unta, ang iyahang igsuon nga si Amelito, tuwa karon dito sa Camiguin. And naa siya'y mga komplikasyon, complicated iyahang mga sakit, and I hope nga ato siyang tabangan sa pag-ampo, no? Medyo napay mga graphic kayo nga mga illustrations here as to unsa pagyud, but ato lang yun siya i-apin sa pag-ampo. Now, ang next nga gipadala is gikan ni sender 0371, and daghan kaayo ni sila, no, na naay mga balatian kapag laom Giselle and kapag laom Pastor. Usa nila si Cheryl Sabihon nga naay stage 4 na breast cancer, mga kapag laom. So kinahanglan nato sila tabangan sa pag-ampo, and we know that we trust rather that through prayers may God perform His miracles para ani nila, no? Also,
para ni Ian Galiaza, brother sa nag-send nga unta mo dawat na pud siya sa kang Jesus Christ as his personal savior and i-open niya iyang kaugalingon para dinha sa Ginoo. Og ato pong i-appeal sa pag-ampo si Alfredo Francisco Jr. for fast recovery. Gikan mangod siya na stroke mga kapaglaom. So need siya og prayers nato. Ato po tabangan sa pag-ampo si Mariano Torrejos. Bedridden na siya after po siya na stroke, pareha sila kondisyon no ni kapaglaom Alfredo. And sa pagkakaroon doon na po siya dry cough. So medyo naglisod gyud siya. Ubanan po nato sa pag-ampo si Elmer John Arena Galiaza. Murag 27 years na siyang wala nakitaan sa iyang family. So wala ta kabalo no og asa na ni siya karon, wala pud na sayod iyang pamilya. Hopefully i-guide sa Ginoo kung kinsa man ang tawo nga makahatag og impormasyon bahin kaniya. Yeah. Naapod tay gikan ni Sender 8097. Ang iyang paghangyo is that tabangan nato sila pag-ampo mga kapaglaom kay ang ilahang pamilya na kinahanglan gyud og mga finances karon. So atong iampo sa Ginoo pangayoon nato nga tagaan sila, providean sila sa ilahang mga financial need. And unta makatrabaho na pod ang iyang bana para na sila pang gasto sa pang-adlaw-adlaw ginapang kinabuhi. No? Napatay mga additional nga mga prayer requests kapag lang Giselle, palihog ko. Yes, doon na po gipadala atong sender 5924 mga kapaglaom. Ginahangyo niya nga atong maubanan sa pag-ampo ang iyahang nga silingan pastor nga nag-suffer og breast cancer, no? Mga kapaglaom, ilang ginasaligan, ato ginasaligan nga ang Ginoo able gayud mutuman sa iyang mga saad. We are asking pastor because we are not worthy mga kapaglaom. Not because we are worthy, but because the Lord is able to fulfill His promise. As well as, ato ang sender 0751, iyahang nga pag-ampo unta kanunay, mawala na pod sa hangtod-hangtod ang iyahang nga balatian. Doon na sa UTI pastor, si kapaglaom Paris and Nicolas Naive. No, doon na pod siya sisto mga kapaglaom. So atong i-pray nga mawagtang kini nga balatian, and we believe that the Lord is able to fulfill no His promise. And as well ang prayer request ni 8134 mga kapaglaom nagpapri sa pag-ampo alang sa iyang nga anak nga si Ronel Chris Sotilio nga mo take adtong November 12 pastor ni take siya og licensure examination sa marine engineering. And we will pray nga unta na nagmalampuson ang mao nga exam. So mga kapaglaom, again, we invite you to pray with us now, sincerely asking the Lord to intervene on our behalf. Okay, mag-ampo kita mga kapaglaom. Amahan namo nga naa ka sa kaitasan sa mga langit sa matag sa usapa among gi plastar sa imong atubangan ang mga pangalan o lahi-lahi nga mga kinahanglanon sa imo mga katawhan sa lahi-lahi pod nga mga lugar. Amo gidala sa imo Ginoo si Brother Amelito Rico ay naot pa nga ikaw magpangita og paagi o kaalam sa mga doctors o mga tawo nga makaplag sa iyang sakit kay tama ka komplikado o ginaot pa nga nagakaigo usad nga mga tambal ang mahatag sa iya aron nga siya makapahulay sa kanang klaseng balatian. Yes. Amo gidala usad sa imo Ginoo ang amo mga kaigsuonan nga lahi-lahi ang ilang mga needs sa ilang mga kinabuhi. Tabihan na si Sister Cyril Sabihon, nagasuffer, nagasakripisyo siya sa 4th stage cancer. Inoon kini nga mga problema resulta sa panahon nga naami karon sa mga kalibutan nga makasasala o naepektuhan kami sa ini nga klase sa mga problema. Pero kami Ginoo nagasalig nga ikaw ang doktor nga makaayo ani, makagiya sa mga tao nga magamit nimo aron sila matambalan. Amo sa dala sa imo Ginoo si Brother Ian Galaza, hinaot pa nga madugay siya magabaton sa imo bilang ila ikaw personal nga manluwas. Og amo mga kaigsuonan
si Brother Francisco Jr. Hinaot pa nga siya mag-aayo completely sa iya na eksperensihan nga stroke sa iyang kinabuhi. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang among igsuon si Brother Torrijos. Hinaot pa nga tagaan mo siya sing physical nga kusog aron nga siya maka himo sa pagtrabaho sa iyang mga kinahanglanon. Og amo sa gidala sa imo Ginoo si Brother Ilmar. Hinaot pa pakitaan paagi mga tao o mga events or mga circumstances aron nga kini siya makapauli na sa ilang mga puyanan. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga kakinahanglan siya og pang financial assistance sa iya nga pamilya aron nga makatabang pod sa pagkinabuhi nila adlaw-adlaw. Og amo sa gidala sa imo Ginoo ang among igsuon nga dunay nakabalaka sa iyang kasilingan nga nagamasakit og cancer. Hinaot pa nga tagaan sila og pamaagi nga makahatag og alibyo sa ilang mga balatian. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang among igsuon si Brother Naive. Hinaot pa nga ikaw maghatag sa iyang mga kinahanglanon kung unsa ang iyang mga needs sa iyang mga panimalay. Amo sa dala sa imo Ginoo ang among igsuon nga nagkuha og marine engineering exam. Hinaot pa nga ang mga questions nga iya nasugata, nabasa, nga kuha, makahatag siya sing nagakaigo sad nga mga tubag aron makapasar siya nga magamit man siya sa iyang pamilya kag sa imong buhaton. Salamat Ginoo nga imo gitubag ang among mga pag-ampo kay kini amo lang gyud gihangyo sa magkamhanan nga pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor, and thank you so much ang Kapaglaom Lilidon and Kapaglaom Renan for reading our prayer requests and praise reports, no? So Kapaglaom Renan, doon natay, and Kapaglaom Pastor, doon natay another subtopic sa ato ang whole month nga discussion, talking about mga fears, laan-laan yung mga fears, mga Kapaglaom. Inyong humduman nga last week naghisgot kita og xenophobia, Kapaglaom Pastor, that's type of fear nga mahadlok og kaugmaon, mahadlok og tomorrow, no, mahadlok og mo-take og risk, no. So sa kaninyo nga wala nakita sa ato ang last nga episode, and you can check sa ato ang FB page, just search Let's Pray Pilipinas Makapaglaom, og inyong makita ang ato ang mga replays nga mga episode atong aron masubaybayan gyud ang ato ang mga discussion karon. So Makapaglaom, today we will be talking about monophobia, the fear of being alone. I believe nga daghan kaninyo ang familiar ni hini nga topic, mga Kapaglaom. Ang atong quote of the day nagaingon, "You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed in you, because he trusts in you." Pag kanindot, mga Kapaglaom, Kapaglaom, Renando, na ba kay ideya or mamahimo ba nimong mas ma-elaborate pa gyud ning ato nga discussion about monophobia? Okay. So siguro sugdan nato Kapaglaom Jincel sa paghubad, no, kung unsa di ay ng monophobia. We know that phobia means fear. So unsay mono, no? So mono, mga Kapaglaom, as you may have already known, meaning alone or isa siya, no? One lang siya, meaning single. No? Dili siya double. Dili siya double. Alright, so inana to mo na monophobia. So meaning, kaning na ay monophobia, this is also called autophobia. Fear of being alone. No? So later on, we will talk about unsa day mga causes ani, unsa effects ani, and unsay remedy ani, nga kanang sa ato ang practical sense, and of course in a biblical sense. Kapaglaom, Pastor? Thank you, Kapaglaom Giselle and Kapaglaom. Ang ako nauna ba nga nabalaka kaha ang Ginoo, no? Sa panahon sa Hardest Eden nga
si Adan may maka-experience siya og monophobia. Yes. Kay siya ra usa ato eh. Siya una ato, di ba? Una siya nahimo. Oo, niya mo na ingon sa Ginoo nga ay di pwede ni ba unahan ko nga daan ni ako na tagaan og help me. So ang monophobia ay kaniadto pa. Yes. Sa pagano sa Genesis pa, di ba? So exempted si Adan ato kay nahatag man dayon Oo, nahatag man dayon sa Ginoo. So mga kapaglaom, we will examine now the causes of this monophobia. Mga kapaglaom, in one way or another, the fear of being alone may vary in different causes, no? Say for example, mga kapaglaom, these are common things. First is feeling helpless. Helpless should dangers might come, no? Mahadlok ta nga kanang naay problema maabot, dunay kanang kalisod maabot, unya ikaw ra isa, no? So wala kay kauban, walay muduyog sa imuha. Sometimes it is a feeling of unwanted, feeling of unloved, no? Usahay ni pastor kani nga feeling nga murag wa ni higugman nimo, wala ni tagad nimo, wala ni recognize nimo, mura magway ganahan nako din sa feeling. Oo, sakto po. For example, ana makapaglaom. Sometimes it is a feeling of unsecured. Unsa man ni akong kaugmaon murag wala pa man na plano. Tama po. So usahay naataan nga mga kahadlok makapaglaom, and also living in a hazardous vicinity kanang delikado ang ilang palibot, no? Very scary kaayo. Usahay kining ang mental pictures of terrifying events from real sense and even from makita nato sa movies mga kapaglaom. Usahay paglaom pastor kanang duna kay mga na experience gini mo mismo nya mahadlok ka nga basin mahitabo tug balik. Tama, no? So mga kapaglaom also kaning hilig kay manglanta og mga movie kapag laom pa siya kapag laom renan usahay pag matulog na ma-picture out na niya tanan unsa ing nahitabo labi na yung mga horror movies. So mo na siya mga kapag laom ang causes ngano ang tao makabati ug makasinati og monophobia. I believe nga naay mga kapag laom nato nga naka-experience pud niini, no? And atong paghisgutan kapag laom pastor unsa may effect sa mga niini nga feeling of monophobia sa usa ka tawo? Thank you kapaglaom Giselle. Actually, ang epektuan ni kita man mismo ang magproblema na, no? Magmubo ang ato nga immune system, kay mga ano nga di ta katulog, di kita ka-focus sa atong trabaho, kay naatay mga kahadlok ba, ang word nga basin ba? Yes. O basin, unsa ka no? Basin ana ba? So naa tay gitawag nga ang worst diha mao ang depression. Yes, dino. Og daghan kaayo suno sa ato mga news nga nabatian og nabasa. Daghan ang mga tao karon not only in the Philippines but worldwide about sa mga gitawag nga sakit sa depression. And that is the worst. That is the end the end result of anxiety of problem. And kapag Giselle, actually it starts in the mind. Yes. Oh, it starts in the mind. So kung unsa imuhang ginahuna-huna kapag laom pastor, it be good or bad or unsa ba na ma-affect yun imuhang physical, no? Kapag laom renan, pwede ba nimo mahatag kanamo unsa man ang remedy sa tawo nga maka-experience ni ining monophobia o napay remedy ni ining balatian? So sa scientific nga sense kapag laom Giselle, no, naatay mga psychotherapists who can actually help in kaning doing therapies para mawala ni siya nga mga problema, no, or kaning nga mga fears. They can treat mental health problems. However, ang pinaka-ultimate yun nato nga kaning remedy for this is found in the Bible. Naidaghang mga pamatuod din ha, no, nga naa nakasulat sa ato ang Biblia. Kay I'm sure for sure, no, naka-foresee yun ni ang Ginoo ani. Like sa na-mention ni Pastor sa creation palandaan nga basin mag-gool si Adam nga siya ra mag-inusara siya, no, so giunhan niya, right? So naana na siya
remedy daan, that is really coming from God Himself. Now, ang ato ang na paminawan po ganiha nga ni-mention si Pastor nga, it starts in the mind. That means, since it starts in the mind, ang remedy ana naaragyud pod sa ato ang hunahuna, no? Yes. Ang kita mismo ang mag-develop sa atong paghunahuna. And as believers, as Christians, or as believers of Jesus Christ, we overcome such fear by, of course, relying on the intervention of God Himself. Amen. Also. Now, nako'y ganahan i-share na kaning text kapag laong Giselle o mga Yes, go on. kapag laong pastor, no? Isaiah 26:3, niingon siya dinhi, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. So na yung mga key points dinhi kapag laong Giselle nga na-mention, you keep him, right? Perfect peace, mind stayed, and trust. So that means we can attain this kanang from our mind. Katong you-mention nato nga, it starts from the mind, and ang solution is narapod sa mind if ato sang i-align atong thoughts with God Himself. Amen. No? So naa din ha ang pag. And I'm sure there are more, di ba, kapag laon Giselle, napadyo'y daghan din ha remedies nga angay natong ibahin po sa atong mga kapaglaom. Mga kapaglaom, atong hinumduman nga ang Ginoo gayod ang pinaka-ultimate yun nga Correct, source of healing. O kula nilain mga kapaglaom, I believe nga doon ay mga kapaglaom nato, mga brothers and sisters nato nga lain-lain ang mga experiences pod mahitungod sa fear kapag laom pastor. Siguro ni adtong bata pa sila o ni adtong mga nasinati nila nga dili nila gusto mahitabo pagbalik. Apan atong hinumduman mga kapaglaom, when you come in the presence of the Lord, He will give us perfect peace, mga kapaglaom, atong hinumduman nga kung ato ang hunahuna, atong iset kanunay din haa sa Ginoo ug atong tuhan nga siya motabang yun sa ato, atong i-claim ihang saad nga kanunay siya makig-uban kanato no matter what, mga kapaglaom. Now atong pagaisgutan kining nindot kaayo nga at chapter sa Bible, mga kapaglaom, nga bisag mga gagmay mga bata kabalog yun, memorize yun ni kapag laong pasan, kapag laong menan. And ako po, no, bisan katong gaway pa kong pag moagi na gani kong mga ngit-ngit nga lugar, kanang mabati kong mahadlok dayon ko, memorize din ako ni sa nga chapter sa Bible. And yes, we will be talking about Psalm 23, mga kapag laong verses 1 to 6. Og dira gi re-emphasize nga ang unsa ang bation or unsa ang panglantaw sa usa ka bata, no, dinhaa sa Ginoo. Correct, right. Kapag excuse me ha. Balik ta sa Isaiah 26:3. Tanawa ito ha. Kapag laom rinan, nagaingon diha, you will keep him in perfect peace. Yes. Actually sa iya ning original, gidubli ang peace. Ang perfect means peace. Peace, peace. So dubli ni siya. In other words, nakasiguro ta nga ana. Wow. And tinuod to kapag laom Giselle nga ang Psalms 23 ginapa-memorize gina sa ato sa una sa mga ginikanan. Yes. Og abi nimo karon lagi dako na ibawaan pod. Yes. No, nga na-discoveryhan kapag laom rinan nga kining Psalms 23 di ay naa dihay pito ka lahi nga titulo o pangalan ang Ginoo. Oh. There are 7 different names or titles ang ato Ginoo diha. Mao di ay nga kung kita mag-memorize ana, naatay kalma nga paminawan. Halimbawa, tagaan ta mo ani, no? Yes, I would like to share with you with this. Number 1, ang verse 1, naa diha ang pangalan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, meaning the Lord will provide. Makita ka na sa Genesis chapter 22 verse 14. And verse 2, ang pangalan sa atong Ginoo o title, Jehovah Shalom. The Lord of Peace. Makita ka na sa Judges chapter 6 verse 2. And verse 3, Jehovah Rufi. The Lord who heals. Exodus 15 verse 26, restores my soul. Yes. And number 4,
Jehovah Chidkino, the Lord our righteousness, Jeremiah 33:16, makita sa verse 3, paths of righteousness. Jehovah Shammah, the Lord is there with me. That means, for you are with me, verse 4. Ezekiel 48:35. And verse 5, Jehovah Nisi, kasagaran madunggan nato ning Jehovah Nisi. Unsa man ang Jehovah Nisi? Meaning the Lord our banner, Exodus 17:15. That means in the presence of my enemy. So ang Ginoo naa sa ato. And lastly, Jehovah Makadesh, the Lord who sacrificed, anoint my head with oil, verse 5. So mao na nga makapaglaom, mga kaigsuonan, kung mag-memorize kita ani, kompleto na, na-package deal na ang ato Ginoo naa sa ato. Yes. So, pag kaninot, Pastor, gani, pipila sa tuwa. Karon pa nibawaan. Bisag ako kapaglaom, Pastor. And, makakapaglaom kung atong hinumduman, nga bisan ka mga gagmayng bata, patagi na tuluan ta, nga kung makabati kitag kahadlo kapag laom rin, kapag laom, Pastor, memorize lang yun na, memorize lang yun na Psalm 23. Mawala din na imong kahadlok. Murag automatic, mawala yun na. Because there is comfort in there. There is assurance in there. There is Jesus in there, mga kapaglaom na. Number 1, the Lord is keeper and provider. Pag kanindot, the Lord is my shepherd, I shall not want. Mga kapaglaom, bisan asa kita maadto, wherever we are, whatsoever we do, mga kapaglaom, bisa na ata sa hayahay nga state, na ata sa kalisod nga state, the Lord will not leave us nga mag-inusara ta. Correct, right. He is always there for us. Tama. And kapag obdisel na apag ingon diha sa atong Psalms 23, He will guide us in green pastures. Nga nga dili man laya, dili man laos. Kaysa laos, wala to nutrients. Kapag laom na, di ba? So tuwagi kita sa green pastures. O dool pod sa may suba o sa sapa or tubig. Kay nga kay constant man ang kaon, ang suyop sa gamot dito sa tubig, that means green good na siya. So mao na nga dili kita makapaglaom mag problema ana. May kasiguruhan kita kauban nato ang Ginoo. And also another color green, I think, symbolizes life kapag laom, Pastor. Kapag laom renan. Yes, kapag laom. And that of course, since He is our guide, siya ang ato ang shepherd and we are the sheep, right? Correct. God will not let us eat katong laya nga mga grass. Katong yung green, ibutang kita diya sa best place kung asa ang mas maayo para nato. No? So imagine sa ato ang mga kaugawalan, kaning atong mga anxieties, atong fears nga mahadlok ta nga unsa kay dangatan na ko ani, no? We don't need to feel that kind of fear kay ang Ginoo di ay siya would lead us to the best place where we could be. Pag kanindot nga promise, mga kapaglaom. Now another parts of verse here, restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake, mga kapaglaom. So like a child being tempted to stray away, ang ginikanan maningkamot gyud na nga mapahilo na ang anak, mabutang sa maayong kahimtang ang anak. And the Lord, let us remember this, mga kapaglaom, that He will always restore His people back to His fold. Amen. Mga kapaglaom. Pastor? Alright, now, sa ato pa kung naa ang shepherd, nakasiguro ta nga why mga gawas nga makadaot sa atong kinabuhi. Because He will be our shield, He will be our comforter, He will deliver us, and of course, He will defend us from our enemies. And kung naatay mga balatian, mao na naatay Let's Pray Pilipinas. Aron nga nakatay siguruhan nga mag-ayo gyud ang mga ato mga sakit or whatever. That's so important kapag laom, Pastor. Gani makapaglam kung atong bation nga no one is with us, kana bang physically wa gid tay makitaan, wala tay nakauban, atong pamilya layo sa tua, ato ang mga higala murag cannot be reached, mga kapaglam. Ating hinumduman niya ang Ginoo. He is just a prayer away alang kanan, and He knows what's best for us, no? Bisag wa patan ni ater og prayer, Pastor, ang Ginoo nasayod na ni anang tanan makapaglaom. So kung kita maka-experience ni ining monophobia, always remember that the Lord is with us. Amen.
So mga kapaglaom, atong balikan atong nindot kay nga discussion paghuman ni ining music video na hinaot kay may makahatag ganing dugang inspirasyon alang kanatong tanan. Let us watch this. In Christ alone, in Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Bearing the ground his body lay, light of the world by darkness lay, and bursting forth in glorious day, oh, from the grave he rose again, and as he stands in victory, since Christ has lost his grip on me. For I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. For I am his, and he is mine, but with the precious blood of Christ, no one can pluck me from his hand. In Christ alone, I stand. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, a place where you don't have to pray alone. Amen. And we praise the Lord for that beautiful song. Could we say amen to that, Amen. mga kapaglaom? That's a wonderful Amen. and very inspiring song gikan sa they named their
ilang group as ladies chorus na siguro mga babae lang to ang nag-perform gikan sa AUP College of Medicine, and we hope nga daghan pang tao nga ma-bless sa ilahang ministry pod Amen. mga kapaglaom. So now atong pagapadayon pagbasa ang atong mga prayer request. We are now batch 3 sa ato ang prayer request ug atong hangyon si kapaglaom Renan to read them for us mga kapaglaom. Yes, kapaglaom Giselle, akong pagabasahon gikan sugdan nato gikan ni sender 3276. Naghangyo siya nga ato siyang ubanan sa pagampo kay iapil ang iyahang igsuon o mga kauban, and duha niya pud ka mga anak di ay. Nga si Armer, ang iyang anak ikaduha, si Army. And naapat yun ang ilahang mama ay nga si Rosie, no, nga maunta makakuyog niya sa pag-alaga din sa Ginoo ang iyang asawa ug mga anak, no. Ang mas malipay siya nga makuyog niya o sa pagsimba ang iyang mga anak ug asawa. Gikan sa sender 8638, let us pray for Nad sa Suanga. So, sa siya ka nurse dito sa Davao Oriental, nga unta mahilayo lang siya sa sakit nga COVID, no? Kay siyempre naa siya direct exposure, no? So ato siya ikuan. And ato pong i-appeal sa pagampo si sender 8650, ang iyang paampo mao nga information about kwarta nga ipadala sa iya na anay mga corrections basin ay mga sayop ato, no, nga mga sa pangalan. So unta ma-correct na to siya, unta ma-process na para makuhaan niya ako. Ato pong i-appeal sa atong mga pagampo ang ipadala ni sender 2720, iya pang naa siya gipang tagaan og Voice of Prophecy. No, nindot kaayo iyang ministry kapag Giselle. And ay mga pipila ka mga pangalan dinhi, medyo dagan-dagan sila, and God knows who these individuals are. Ang ato lang jud iampo mga kapaglaom is that kani silang mga tawhana nga nakadawat sa Voice of Prophecy nga unta maabli ang ilahang mga hunahuna o ilahang mga kasing-kasing nga mapaminawan nila, no, ang giya sa balaang espiritu aron ilang masabtan o ilang madawat ang mga balaang pulong sa Ginoo. So ato pong i-appeal sa pagampo si sender 0922 nga tuwa sa Adventist Hospital Calbayog, ang iyahang ipaampo ang mga workers didto, no, nga unta wala lay mo positive nila sa COVID-19 nga safe lang sila ana, no. Lastly gikan ni sender 5799 ang iyang prayer request kay unta nga mabalhin na sa second session ang dialysis sa iyang bana nga si Lestino Layan, no. So ang ilahang yung unta mababawasan siguro ang number of sessions from pila na ka sessions to magduha na lang, no? Alright, so mao kato mga kapaglaom, I hope na take note to ninyo atong paghangyoon usab si kapaglaom Pastor Elmer aron sa pagdumala sa pagampo. Okay, let us pray. Our Father God, with bowed heads, once again, we commit ourselves to you in your presence. Lord, we thank you for the different humble requests of our brothers and sisters out there in their respective homes. And we pray, Lord, that you will bless the request of our sister about her two children, Armer and Army, and her beloved mother, Rosie. Grant, Lord, that your presence be with them so that they will feel their first love again to you. And we pray, Lord, for our dear sister in Davao Oriental Hospital. Grant, Lord, that you will keep her being a nurse, that somehow she will be protected from this virus, to Sister Nads Suanga. And also we pray, Lord, for our dear sister, that somehow her problem with her name will be rectified by the local civil registrar and Philippine Statistics Authority so that she can move on in her life.
And we pray also, loving Father, for our dear sisters who has a very good ministry of enrolling her friends to the Voice of Prophecy lessons. Grant, Lord, that the Holy Spirit will work in their hearts. And we pray, Father, for our colleagues in Adventist Hospital Calbayog, that they will be negative in the virus after the swab test. Yes. And also we pray, Lord, for our dear brother, that somehow his dialysis will be shortened so that he can be of help in his family. Thank you so much, Father, for hearing our humble request, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for that prayer. Thank you so much again for joining us in prayer, mga kapaglaom. Now, we will proceed sa ato ang last round of a prayer request. Ug atong hangyoon si kapaglaom Kevin to read us the prayers yung padala sa ato ang mga kapaglaom. Happy Sabbath, kapaglaom Kevin. Yes, happy Sabbath, kapaglaom Giselle. Happy Sabbath, kapaglaom Pastor, and kapaglaom Renan. Happy Sabbath. Yes. Yes. Atong gipasalamatan ang atong buhi nga Dios nga sa makausa kita makadangot na sab kaniya pinaagis ng pagampo. Ug usab atong gipasalamatan ang atong mga suki nga naga-suporta ug naga-ampo kauban nato nga mga kapaglaom nato sa nagkadaiya nga parte sa Pilipinas ug uban sab sa mga kapaglaom nga naa sa gawas sa nasod. Yes. Ang ato ang mga prayer request atong pagabasahon from Lizelle Joy of Maitom. Prayer na sana maging masaya ang pamumuhay naming mag-asawa kasama ang dalawa naming anak. Amen. Sana mawala na ang pagkamainitin ng ulo at ang pride. Yes. Also from 5028, please pray for my family. Hinaot paunta nga pinaagi sa inyong prayer, mabalik ang malipayo namo nga pamuyo. Salamat. From Juan Sabanal, ang iyang anak nga si Gred Sabanal nga magnormal ang iyang X-ray o ang iyang usa ka anak nga si Gisrael Sabanal nga mopadayon sa pagpangalagad o ang iyang husband nga mobalik usab sa pagpangalagad. Yes. Also from 1106, kapaglaon Jack Abisar, nagapaampo siya nga masulbad na ang iyang mga problema o maayo na ang iyang sakit sa iyang panglawas. Also, please pray for Claire Labitad, Ivim Nusser, Tatay Piling for their healing from 3865. Also from 0834, please include Jingjing Iluna, my wife. She's experiencing severe stomach pain because of cancer. Yes. So ato ningyan po katapusan. From 2139, prayer request for my son JP Padua, who will be taking the admission test for employment tomorrow, that he will be successful. O daghang salamat sa makausa sa ato ang mga nagpadala silang prayer request o ato kining idangop sa pagampo, inubanan sa atong pagtuo nga ang atong buhi nga Dios magatubag kanato. Kini si kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu nagapahinumdum kanatong tanan, that let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Thank you so much kapaglaom Kevin, and also we will pray kapaglaom Pastor and kapaglaom Renan, labi na good sa ato mga brothers and sisters nga na apektuhan gid daho kayo ni ining bag-o lang gyud nga bagyo kapaglaom Pastor dinhaa sa southern and northern part sa Luzon. We will pray sa ato ang mga brothers and sisters labi na gyud na stranded pa gihapon og need og rescue silang lain nga panimalay. We will pray earnestly to them makapaglaom tungod kay luoy kayo ang ilahang kahimtang. Let us now pray with kapaglaom Pastor. Yes, with pleasure. Amahan namo nga naa ka sa kaitasan sa mga langit niining adlaw nga ipagpahulay amo gi lastar sa imo atubangan kaling amo mga kaigsuonan nga dunay mga kinahanglanon. Yes. Sa Sister Lizelle Joy matingkal hinaot pa nga dunay kalinaw o kalipay sa suod sa iyang mga panimalay. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga hinaot pa nga dunay kainiton sa pag-alagad sa imo sa pagsimba. Yes. Aron nga pagbalik nimo kumpleto sila sa pagsugata sa imo sa galom sa mga langit. Amo sa gidala sa imo Ginoo ang amo mga igsuon sama ni Sigfred Sabanal o Giselle Sabanal hinaot pa nga ang ilang gugma sa imo magbalik aron nga magdaghan pa nga mga tao madala sa imo nga tiilan.
O amo sagdala sa imo Ginoo ang among igsuon. Si Brother Jake Abisar hinaot pa nga ang iyahang mga problema sa lawas masulbad aron nga siya makahibuhat pod sa iyang mga responsibilidad. Ginoo, among dala pod sa imo ang among mga igsuon nga dunay mga physical nga problem. Yes. Sister Claire, Ivan, o si Brother Piling hinaot pa nga ikaw mag-intervene niining mga problema nila nga sila pod magbalipayon silang kinabuhi. Amo sa dala pa sa imo Ginoo, Sister Ilona hinaot pa nga ang iyang sakit nga cancer tagaan nimo og alibyo aron nga makapahuway siya sa iyang mga ginabati. Amo sagdala sa imo Ginoo ang amo mga igsuon nga dunay test sa admission test. Hinaot makapasar ni siya aron makatrabaho pod siya. Labihan na Ginoo amo mga higala, amo mga fellow men nga nabiktima sa Ulysses Typhoon. Yes. Sa northern Luzon hinaot pa nga ikaw maghatag sa ila og kalipay o kalinaw og pagpugong sa mga bagay nga makadaot sa ilang physical nga mga lawas. Hinaot nga ikaw mag-intervene sa Ginoo. Labaw sa tanan amo gipasalamatan ang imo paggiya sa among mga pagtuo nga kami matutom tubtob sa imo nga pagbalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer, and thank you so much sa ato mga kapaglaom who join us in prayer as well, mga kapaglaom. Again, you can always have the option to put confidential sa inyong mga prayer requests kung dili nyo gusto on air sa ato ang programa, and we can pray to that off air, mga kapaglaom. And again, we will be glad to receive your prayer requests and praise reports. Doon natay hotline numbers, makita abo sa inyong TV screens. And of course, you can comment down sa atong comment section kung kamo naglantaw sa inyong Facebook, mga kapaglaom. Now, alang sa atong conclusion sa ato ang topic, mga kapaglaom, atong hinumduman na ang Ginoo nag-promise din sa Isaiah 41 verse 10, saying, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Amen. Yes, that's right, no? And mga kapaglaom, it is normal that we feel that we are fearful of a lot of things. Fears may come, but dili na to kalimtan, mga kapaglaom, no? That with a trustful heart and with the same proclamation that King David did as well. Naa sa Psalm 56:3, mga kapaglaom, it says, "Whenever I am afraid, I will trust in you." Amen. And again, the Lord is faithful to accomplish what He inspired His prophet to write in Isaiah chapter 26 verse 3, nagaingon, "You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed in you because he trusts in you." That's right. Thank you so much for joining us today, mga kapaglaom Renan. Thank you so much, and kapaglaom Pastor, ug sa ato mga kapaglaom who are joining us today, also kapaglaom Lilidon and kapaglaom Kevin. Mga kapaglaom, uban ni kami ugma din sa Cagayan. On behalf of Kapaglaom Mind, this is your Kapaglaom Giselle, joyfully reminding you of the promise in Philippians 4:19 that my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yes, mga kapaglaom, this is once again Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, inviting you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And of course, and this is Kapaglaom Pastor Pagonsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaupod sa pag-ampo din nilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.